Ngayong gabi sa Reunions, isang deboto ng Birhen ng Peña Francia ang muling magsusumamo sa kalangitan. Kasi wala yung magulang namin. Kami lang nag-alaga ng sarili namin kung kasakit kami. Matapos ang 20 taong pagdarasal, matupad na kaya ang kanyang kahilingan. Mahirap kung hindi ko makasama yung anak ko. Kasi malamang malayo na rin naman siya sa amin. Tapos malamang hindi na rin naman siya. Siguro kahit paano magde-text, tatawag, kahit paano malaman namin na safe siya. Himala lang daw ang magbibigay daan sa muling pagkikita ni Marites at ng kanyang ama. Masaya, magaan yung pakiramdam mo, yung makita mo sila na buo talaga sobrang saya siguro namin na magkaisa kami. Ang 3 dekadang paghihintay sa himalang ito, matutuldukan na. Tataygunin mo yan, Day. Oo. Hindi mo ano-ano tawag yung mga anak mo. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Makulay ang pagdiriwang ng pista ng Peña Francia sa lalawigan ng Bicol. Bukod sa mga kasiyahan, ang mga deboto may kanya-kanyang kahilingang inaasam, katulad ni Reynold, na ang panalangin makitang muli ang kanyang ina at mga kapatid na mahigit 20 taon na niyang hindi nasisilayan. Taong 1885, nagsimula ang tradisyon ng paggunita sa pista ng Peña Francia dito sa bayan ng Naga sa Bicol. Ang kapistahang ito alay sa anilay mapaghimalang Birhen ng Peña Francia na kung tawagin, ina. Kaya't sa tuwing ipinaparada ang imahe nito, halos hindi mahulugang karayom ang mga valladores o mga debotong dumarayo para ipagdiwang ito. Karamihan, nagmula pa sa iba't ibang lupalop ng ating bansa. Isa na rito si Reynold, taon-taong nakikipagsiksikan kasama ang iba pang mga nananampalataya sa ina, alang-alang sa kanyang hinihiling na milagro, ang makitang muli ang ina't mga kapatid na mahigit 20 taon na niyang hindi nakakapiling. Ayon kay Reynold, nagkawatak-watak ang kanilang pamilya dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Hindi nagkasundo si magulang namin. Tapos, nag-alis yung magulang ko. Saan po sila nagpunta? Manila. Bakit daw siya nagpunta ng Manila? Nagtrabaho. Kasama si dalawang kong kapatid. Tapos iniwan ako doon. Kinalaunan, iniwan daw si Reynold ng kanyang ina sa tiyahin nito sa Aklan. At dahil batid niya ang kahirapan sa buhay ng pamilyang tumanggap sa kanya, nagkusa na siyang magbanat ng buto. 17 taong gulang daw si Reynold noon nung napabilang siya sa mga tinatawag na sakada. Bigay ako ng barkada kung magtapas ng tubo. Tapos nakapunta kami doon sa Pampanga. Nung nadestino si Reynold sa Pampanga, tuluyan na raw naputol ang komunikasyon niya sa kanyang ina't mga kapatid. Hanggang lumipas na ang maraming taon, maraming birthday at Pasko ang nagdaan,
na wala siyang kapiling na pamilya. Kaya't sa tuwing dinadapuan ng sakit si Reynold, nangungulila siya sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang ina. Kami lang nag-alaga ng sarili namin kung kasakit kami. Kaya laking pasasalamat ni Reynold at biniyayaan siya ng Diyos ng tunay na pag-ibig. Ang asawa niyang si Meldea ang kanyang inspirasyon at karamay sa lahat ng problema. Kung minsan po nailing ko siya, yan lang po yan sa sarang gilid. Dahil giro-giro, kung minsan po dahil kami giro ang kenta. Gusto niya po nang mag-uli sa indahan. Tapos ang pagtrabahan niya po kulang pangalan sa mga akin niya. Iyo po nga yan ang problema niya. Tanda niya man po naarang pangalan niya kung saan dyan sa Manila. Nay, kung nasaan ka man ngayon, nandito ako sa Bicol. Sana puntahan ninyo ako dito. Mahal na mahal kita. Sana magkita pa tayo. Ayon kay Reynold, Nita Javier ang buong pangalan ng kanyang ina, habang Annalyn at Rizali naman ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Tubong aklan daw ang mga ito, subalit sa kanyang pagkakaalam, lumipat na ang mga ito sa Maynila. Nagsimula ng kumilos ang aming puwersa. Dito bahagyang nahirapan ang aming grupo sa paghagilap sa mga kamag-anak ni Reynold. Inabot kami ng halos 1 buwang pagsasaliksik bago kami nakakuha ng lead sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. At natuntun namin sila sa Las Piñas City. Agad na kaming nagtungo sa nakuha naming address. Kaharap na nga kaya namin ang mga taong laging laman ng mga panalangin ni Reynold. Up next, dahil umaasa silang sa wakas, matapos ang 20 taon, muli nang mabubuo ang kanilang pamilya. Sa Las Piñas namin nakita ang ina at mga kapatid ni Reynold at sa loob daw ng mahigit 20 taon, hindi nawaglit ni minsan sa kanilang isipan si Reynold. Ang tangi nga lang daw nilang dasal, muli na siyang makapiling. Pagbigyan na kaya ng langit ang kanilang panalangin. Ayon kay Aling Nita, naging masalimuot daw ang relasyon niya at ng kanyang asawa kung kaya't nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Para buhayin daw ang kanyang mga anak, napilitan siyang lumuwas pa Maynila. 2 lang sa mga ito ang nakayanan niyang isama sa kanyang pakikipagsapalaran. Hindi man raw niya gustong mangyari, napilitan siyang iwan si Reynold sa kanyang kapatid. Nasa probinsya pa kami. Yun, iniwan ako sa asawa ko. Tapos, pumunta na kami ditong Manila. Tapos, yun. Kanino niyo po iniwan yung anak ninyo? Sa kapatid ko. Kaya para raw siyang pinagsukluban ng langit at lupa nung nakarating sa kanyang mapait na balita tungkol sa kanyang anak. Sumama sila sa sakada. Hanggang ngayon, hindi na kami nagkita. Yung iba ng kasamahan, nakauwi na. Siya hindi, naiwan sa doon sa Bicol daw. Pakiramdam daw noon ni Aling Nita, wala siyang kalaban-laban sa nawaglitan ng piraso ng kanyang dugot laman. Ito rin halos ang sentimiento ng anak ni Aling Nita na si Annalyn, kapatid ni Reynold. Ayon sa kanya, 2 dekada man ang lumipas na. Hinding-hindi pa rin niya malimot ang kanyang kapatid. Magkasama kaming nagtatrabaho minsan sa palayan, yung gano'n. Nag-aani. Close kami nun kasi nga kami magkadikit. Kasi yung isang kapatid, maliit pa yun. At ang bunso namang si Rizali, halos wala mang memorya tungkol kay Reynold. Sabik na sabik pa rin makita ang kanyang kuya. Kasi malamang malayo na rin naman siya sa amin. Malamang hindi na rin naman siya. Siguro kahit paano magde-text, tatawag, kahit paano malaman namin na safe siya.
Lingid sa kaalaman ni Reynold, katakot-takot na pagdurusa ang hinarap ni Aling Nita sa paghahanap sa kanya hanggang umabot na sa puntong ipinasa Diyos na lamang nila ang problemang ito. Mahirap kung hindi ko makasama yung anak ko. Pangalan mo. Nanawagan ako sa anak kong si Reynold Javier. Sana makita ko na yan. Sinundo namin sina Aling Nita, Annalyn at Rizali. Sinabihan namin silang may nakuha kaming impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Reynold. Habang nasa biyahe, halatang kabado ang mag-iina. Masaya at saka kinakabahan. Masaya, excited, tsaka kinakabahan po. Mixed emotion po eh. Excited kahit na alam ko nakakapagod. Ang humigit kumulang 10 oras na magdamagang biyahe, no problem sa mag-iina dahil umaasa silang sa wakas matapos ang 20 taon, muli nang mabubuo ang kanilang pamilya. Mahala nga tayo kanina. Asawa mo yan. Yan yung anak niyo. Malalaki na. Ang mag-asawang Reynold at Mildea naniniwalang tinupad ng Birhen ng Peña Francia ang kanilang hiling. Sumasaya. Masaya rin. Kasi nakita ko ng mga gulang niya. Pati ang kapatid niya. Si Annalyn, nagkusang loob na tulungan ang kanyang kuya Reynold. Maghanap ng trabaho dun sa Maynila. Kung mahirap yung dito, doon kahit papano mas maraming opportunity magiging trabaho. Samantalang ang bunsong si Rizali naman, napaluha sa tila ba first time nilang pagkikita ng kanyang kuya. Masaya po. Wala raw imposible sa pagdarasal. Prayers can move mountains, ika nga. At kung tutuusin, wala namang mawawala kung tayo ay taus-pusong magdarasal at mananalangin. Diyos ang bahalang magbigay ng grasya at biyayang nakalaan para sa atin. Up next, Gusto ko, bago magpastong nakarating siya para kompleto ang among Pasko. Masaya, magaan yung pakiramdam mo, yung makita mo sila na buo talaga, talagang sobrang saya siguro namin na magkaisa kami. ang ama ang tumatayong haligi ng tahanan. Pero sa kaso ni Marites, siyang halos tumayong padre de pamilya ng kanyang mag-anak. Inako na niya kasi ang responsibilidad ng kanyang ama na halos 30 taon nang hindi nagpaparamdam. Kakaiba ang ginagampan ng papel ng may bahay na si Marites sa kanilang pamilya. Doble kasi ang tungkuling nakaatang sa kanyang mga balikat. Siya ang ilaw at haligi ng kanilang tahanan. Pasok na, pasok! Inako na kasi niya ang responsibilidad ng kanilang padre de pamilya na 30 taon na ang nakararaan mula nung sila'y iwan.
1970s pa nung huling nakita ni Marites ang kanyang ama. Bago yan siya umalis, nagpaalam naman siya sa nanay ko na pupunta daw siya ng Mindanao at magtatrabaho dahil doon daw malaki daw sahod kaysa Maynila. Tapos uwi naman sila nga nag-usap na magtrabaho daw siya sa Mindanao. Hanggang abuti ng humigit kumulang 2 buwan, hindi na muling nagparamdam ang haligi ng kanilang tahanan. Agad na sumunod ang kanyang ina sa pinapasukang trabaho ng kanyang ama. Dito nila nadiskubre na may bago na pala itong kinakasama. Nung pumunta na ako sa Mindanao, andun na siya, nauuli ko. Yung pala, sabi ko, kaya pala hindi ka nagpadala sa amin ng pera. Yung pala, mayroon ka palang ano. Sa natuklasan, mas minabuti na lamang ng ina ni Marites na wag nang guluhin ang kanyang ama. Kaya't dito na tuluyang nagiba ang pundasyon ng kanilang pamilya. Marahil sa sama ng loob, hindi na muling umibig pa ang ina ni Marites na si Aling Balen. Dito na tuluyang tumayo si Marites bilang padre de pamilya. Maliban kasi sa kanyang ina, nasa poder rin ni Marites ang kanyang kuya Robert na isang epileptic. Mabuti na lamang at nauunawaan ito ng kanyang asawa. Dahil wala na nga pong akong tatay, kaya yun ang inako ko lahat ng responsibilidad dahil wala nga silang ibang mahinga ng tulong kundi ako lang. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, halos hatiin ni Marites ang kanyang katawan para magampanan niya ang lahat ng kanyang mga responsibilidad. Sa umaga, namamalengke, magluluto ng mga putahe, para itinda sa kanilang kaunting kabuhayan. Hatid sundurin niya ang kanyang mga anak sa paaralan. Sinisiguro rin niyang busog ang buong pamilya. Pati pag-igib ng tubig, sinasagot na niya. Ang mahabang listahan ng mga gawain ni Marites natatapos lamang matapos ang kanyang pagbabudget para sa kanilang kinabukasan. Yan sa baboy at saka manok, tapos gulay, saka 40 sibuyas, 780 yan. Kamalingki yan bukas. Kahit ang hirap, tinitiis ko talaga kahit anong hirap dahil wala namang ibang nakakatulong kundi ako lang. Pero kahit eksperto siya sa lahat ng kanyang mga gawain, aminado si Marites na magiging ganap lamang ang kanyang kaligayahan sa oras na muling makasama niya ang kanyang ama. Masaya, magaan yung pakiramdam mo, yung makita mo sila na buo talaga sobrang saya siguro namin na magkaisa kami. Pero hindi lamang si Marites ang nangangarap na muling makapiling ang ama. Ganito rin kasi ang saloobin ng kanyang kapatid at ina. Siyempre, mahal pa sa, higit pa sa buhay ko. Hindi ako nagagalit kahit na ngayon magkikita kami, hindi ako magagalit eh. Bakit magagalit? Mas gusto ko nga magkita dahil mga anak ko noon pa araw, hinahanap-hanap siya. Gusto ko bago magpasko nakarating siya para kompleto ang among Pasko. Nung nakaraan ng Pasko, wala, lungkot kami kasi siyempre may kulang pa sa amin, pamilya. Pero ngayon, kung halimbawa makarating siya, kumpleto ng among pamilya o sa among Pasko, kumpleto na. Naalala ko siya, parang nawala ang isip ko pag wala ko siya. Pag pumapasok ko sa trabaho, wala ko sa sarili ko. Pag kumakain ako, wala akong gana kumakain, hindi ko siya makikita. Sa puntong ito, kinuha ng aming staff ang mga impormasyong makakatulong sa aming paghahanap. May binigay silang pangalan, kumpleto naman yung pangalan, Gregorio Bohol Duterte. Wala lang sila nung birthday. So, pina-Comelec. Ito po ba sa Barangay Rosary Heights 1? Opo. Tapos, wala sila, nung binigay nila sa akin,
walang exact address, Cotabato City lang. So, ang ginawa ko, dumiretso na ako sa Cotabato City. Naghanap na ng contact sa Cotabato City. Tinry ko rin sa Comelec nila kasi baka nga may, doon at least, mas specific. So, yung nakuha kong address is Rosary Heights 1. Yung palang sa Cotabato City, maraming Rosary Heights. 129 yata yun. Yung si tatay nakita ko sa Rosary Heights 1. From Cotabato City, nagtanong ako sa munisipyo kung may contact number sila nung barangay ng Rosary Heights. Binigay nila sa akin yung contact number ng kapitan ng barangay ng Rosary Heights 1. Hanggang sa siguro 2 days after, nabigay sa akin yung contact number ni Gregorio Duterte. Ang 9 na buwan naming paghahanap, nagbunga ng magandang resulta. Hello po, magandang araw po. Pwede po bang makausap si Mr. Gregorio Duterte? Ako na gani ito. Opo. Hello, magandang araw po. Dito po kami sa reunion sa QTV 11 Manila. Opo. Tayo magtatanong lang po kung meron po ba kayong pamilya na matagal nyo nang hindi nakikita? Meron. Opo. Mga gano'n na nyo po katagal sila hindi nakikita? Mga 35 anyos. 35 years po. Tay, kung sakasakali po ba na paluwasin namin kayo sa Manila, okay lang sa inyo? Sagot namin yung pamasahe. Okay lang yan. Sige po tay, kami na pong bahala sa pamasahe ng pagluwas ninyo. Basta po, okay lang po sa inyo na luluwas din kayo sa Manila. Ipagkakatiwala nyo sa amin yung natutulungan namin kayo sa paghahanap sa pamilya ninyo. Okay lang po. Agad na naming pinaluwas ng Maynila si Mang Gregorio. Habang naghihintay kami sa airport, isang lalaki ang nagpakilala sa amin. At baon niya ang kwento ng pagkakawalay niya sa kanyang pamilya. Up next, masaya man daw sa bagong katuwang sa buhay, tila hindi pa rin nakaahon si Mang Gregorio mula sa pagkakalugmok niya sa kalungkutan. Yan na gani. Gusto gani ko mo iglit kung kuwan. Kaya para makita yung pamilya ko. Kaya talaga, mingaw na talaga akong pamilya ko. Kaya matagal na talaga hindi mi nakita. Kumpirmado ngang nasa Mindanao ang hinahanap na ama ni Marites na si Mang Gregorio. At nung amin siyang nakaharap, abot langit ang kanyang pagsisisi. Bukod kasi sa hindi niya natupad ang pinapangarap niyang buhay para sa kanyang mag-iina, tinalikuran pa niya ang kanyang responsibilidad bilang padre de pamilya. Iisa ang kwento ni Mang Gregorio at ng kanyang mag-iina tungkol sa pagpunta niya sa Mindanao. Nagtrabaho at nanirahan nga raw siya sa Cotabato. Wala namin yung nagkahiwalay. Dahil nanghanap ko talaga ng pera nga paragang gusto kong makuhan sila ba? Matagaan sila na ko og mga taas grado, pero kay wala man iko'y mahimo. Bisan asa ko magluklok ba, ora man gyud akong trabaho kita, gamay ra kayong kita. Sana surprise na ko siya kung marami akong pira ba, padalhan ko lang sana. Na kay wala man gyud, tama-tama ra man gyud ang sweldo ko. Ano magawa ko? Di sabi ko, magpaugat na lang ko dito sa Cotabato. Dito na lang siguro ko magmatanda. Dito na nagdesisyon si Mang Gregorio na tuluyang manirahan sa Mindanao, kung saan nagkaroon siya ng pangalawang pamilya. Masaya man daw sa bagong katuwang sa buhay, tila hindi pa rin nakaahon si Mang Gregorio mula sa pagkakalugmok niya sa kalungkutan. Yan na gani. Gusto gani ko mo iglit kung kuwan. Kaya para makita yung pamilya ko. Kaya talaga, mingaw na talaga akong pamilya ko. Kaya matagal na talaga hindi mi nakita. Yun na talaga, gusto makita ko yung anak. Ewan ko kung yung asawa ko, kung nag-asawa na ba siya, hindi ko rin alam. May pira lang ko. Kung maabot lang na siya lakarin, maglakad na lang ako. Ngayon, nabigyan siya ng tsansa na makarating ng Maynila para makita ang kanyang mag-iina at hindi niya na raw ito palalampasin pa.
Pasalamat ako sa Ginoo nga gidungog yun ko niya ang pagampo nako. Nga kami nga magkita yun mi. Ayaw ko kung magkita pa ba mi nga naari na ako sa Manila. Amot ka kung magkita siya. Isang bagay lang daw ang nais ni Mang Gregorio kung sakaling magtagpo sila ng kanyang mag-iina. Magsama na lang kami. Yun na lang ang gusto ko. Magsama lang kami, pati yung anak ko at pati yung asawa ko kung di siya nag-asawa. Sa desisyong ito ni Mang Gregorio, umaasa siyang hindi sasama ang loob ng kanyang pangalawang pamilya sa Cotabato. Wala yung problema yun doon kay malalaki naman. May mga edad na og 20 anyos. Ang kinamanghuran namin kay tatlo man, ang kinamanghuran 16 pang edad. Isa lang daw ang sigurado ni Mang Gregorio, hindi na niya kayang tiisin ang sakit na mawalay sa kanyang pamilya. Ang kasing-kasing mo parang ginahiwa. Parang ano ba? Kung malaman lagi. Nung gabing yon, isinama namin si Mang Gregorio patungo sa bahay ng kanyang pamilya sa Malabon. Habang naghahapunan ang mag-iina, isang magandang balita ang hinatid namin sa kanila. Excuse me po, magandang gabi po. Sinabi naming isang tao ang dadalhin namin sa kanila na posibleng tumapos na sa kanilang paghahanap. Ayun po, okay lang ho ba sa inyo? Okay. Okay po, basta makita na namin po yung hinahanap namin. Kinakabahan ni na atuwa na hindi ko maintindihan sarili ko na parang yun na nga siguro masaya na kami. Pakiramdam po, yun na siguro ang akong hinahanap namin. Sige, papasukin mo siya para makita ko na kung talaga siya ang akong asawa. Katulad ng kanilang hiling, dinala na namin si Mang Gregorio sa kanilang bahay. Oh, tatay, buinin mo yan, Day. Oo. Kung hindi mo ano-ano ka ba, tao mo yung mga anak mo, oh? Ginoo. Nahanap ka ni mga anak mo. Ito, isa pang ano mo. Ito tagal naman ng ano mo. Ay, ginoo mo. Anak mo, ito pala isa sa sabila, itagi pala, hinahanap. Nakatiis ka rin ng mga anak na tingnan mo na malaki na. Tingnan mo yung kalagayan namin, boy. Bago ako mamatay, magkita lang naman tayo. Alaga na, yung mga anak na ito, hindi mo talaga hinahanap. Yung kalagayan namin, biro mo, mula nung umalis ka, tinaguyod ko. Hindi ako nag-aasawa dahil sa mga anak kong mag-aasawa. Kumain ka muna. Saan ka ngayon nakatira? Yun na. Naraman day ka din yung anong mukha. Maya-maya pa, naglabas na rin ang saloobin ang magkapatid na Marites at Robert. Nangitag kayuhan nga imong lagi mingit pasindan lagi. Bisa mo pa unta. Kahit na yun ang sinasabi, magsama sa hirap at ginhawa. Dahil sa tagal ng panahon, hindi agad nakilala ni Mang Gregorio ang kanyang pamilya. 2 araw na siyang absent. Sino kami si Juan? Robert, o tingnan mo, hindi mo na siya kilala, sabihin mo pang sino siya. Ate Galaya na, hindi na niya kilala yung anak niya. Asa si Marites? Ako si Marites. Yun ang Marites. Yung si Riboy Boy Gregorio, andoon sa Sabila. Palagi ko yung Yan! Tapos nanay. Makakaila. Ano sa nanay? O di kakaila? Wala na yun. Toro na. Wala na. Katulig na wala. Pila nung katuig, nung umalis ka si Robert, 2 taon. 40 na ngayon. Nakakaila sa amo, 40 na. Wala juga kaila sa amo. Kami nakaila gihapon si imuha. Kahit na anong sama, ama ka pa rin namin. Oo. Kahit anong sama, ama ka pa rin nila. Kahit na hindi mo kami binuhay, hinahanap nga namin kay gusto namin magkita-kita.
Kaso lang ikaw hindi mo kami hinahanap, kami naghahanap sa iyo. Sa puntong ito, isang pangako ang binitawan ni Mang Gregorio. Parang hindi na siguro ko alis, kaya magsama-sama na lang kami dito. Bigyan mo na yung mga pamilya mo doon. Parang masaya na ako. Parang hindi na nahulot na yung dibdib ko. Para ganina, parang hindi na ko kayo kausapit. Kaya parang para gusto na kong makita ko na sila. Kung doon man siya umanin, mas maganda na trabaho dito doon. Kung gusto niya doon, okay lang sa amin. Basta lagi na lang niya kaming tawagan. O lagi kami niyang alalahanin at tatay na kami pa rin yung anak niya. Malaki ang responsibilidad ng bawat miyembro ng pamilya sa isa't isa para mapanatiling masaya ang pagtitinginan sa loob ng tahanan. Kaya't sa hirap at ginhawa, laging magdamayan para mas tumatag ang pundasyon ng pamilyang inaalagaan. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Melissa Velasco, 16 years old, huling nakita sa Ubando, Bulacan. Si Marieta Sayo, 29 years old, huling nakita sa Santa Rosa, Laguna. Si Arlo Camacho, 14 years old, natagpuan sa Makati City. Si Alisa Lu Pascual, 7 years old, natagpuan sa Manila. Si Alanis Pascual, 5 years old. Si Arimutok Mustafa, 3 years old. Si Jonel Mustafa, 5 years old. Si Journey Mustafa, 6 years old. Si Annabel Repolyo, 5 years old. Si JJ De Guzman, 8 years old. Si Daniel Garcia, 13 years old. Si John Mark Romero, 13 years old. Si Dana Matias, 9 years old. Si Danica Matias, 9 years old. Si Jasmine Bautista, 13 years old. Si Ryan Michael, tinatayang 8 years old, natagpuan March 11, 2009 sa Lambakin, Marilao, Bulacan. Si Joshua Navarro, 9 years old. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 434 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.